Hello mga amigas! I'm back for today's video! Try muna tayo! Andito po ako sa labas ng aming accommodation. So, kung nahahalatan yung sobrang ingay ng mga sasakyan. So, eto na po guys. Nagvi-video po ako kasi gusto ko pong makatulong sa mga baguhan or nakaka-start pa katulad ko. So, ngayon kasi ang dami ng mga rules ni Mita. Ang dami na po niyang babawal na gamitin or gawin natin sa ating page or ating Facebook. Guys, hindi po ako fluent mag-Tagalog, so bear on me na lang po. Kasi Visaya po talaga ako. So, una po is, based on my observation po at based on my study or based sa nakikita ko mga professional videos na baka hindi nyo pa po nakikita or wala po kayong time na mag-search or magbasa sa mga pinagbabawal ni Mita. Tapos madadaanan nyo po yung video ko. So, please, gawin na po natin agad-agad to. At linisin na po natin yung mga reels kung ano man po yung download natin. Una po ay yung nagda-download po tayo ng mga videos or mga pictures na blurred. So, hindi po nire-recommend ni algorithm na ipamahagi sa iba na tingnan po yung videos kasi hindi daw recommendable po. So, yung pangalawa is yung pictures na gawin po nating video para maging mahaba, na paulit-ulit lang po, or let's say slideshow. So yan din po yung isang reason kung bakit hindi tayo na-monetize, kasi bawal din po daw yun gamitin. Pangatlo po is yung watermarks, yung nag-i-edit po tayo ng pictures or videos na may mga TikTok or sa gitna, sa baba, yan po yung tinatawag na watermarks. Or let's say logo, yung blurred logo na nakatatak sa video natin or sa pictures. Kung mag-i-edit man po kayo, doon na lang po sa CapCut. May visible option po doon. So, dapat walang watermark sa mga video or mga pictures natin. So, pang-apat po is yung nagre-recommend po tayo sa mga post natin. Tapos, ilagay natin sa caption na, please, subscribe or follow this person. Bawal din po yan. Hindi ko po to nakikita sa mga professional video. Based on my experience po ito. Kasi last time, nag-download po ako ng mga video, tapos may caption po ako na please follow this person, blah blah blah, etc. Tapos nabigyan po ako ng restriction ni Mita. So yung iba is hindi dinidelete nila agad. Pwede niyo naman po yung i-revise yung caption niyo po. Tapos mawawala na po yung restriction ni Mita. Ipapakita ko po yung pictures na na-restrict ako kasi ini-screenshot ko po yon. Tapos ang ginawa ko, hindi ko binura yung video, which is inedit ko lang po sa caption. Tapos nawala na yung restriction ko. Yun po yung ginawa ko. So, hindi na po kailangan siguro yung iba na i-delete na lang po. Hindi po. Dapat i-try nyo na i-edit yung caption. Kasi yan yung po yung bisang ginagawa ko. So, which is, naman po, nawala yung restricted ko. At sa mga din po, yung nagpo-post tayo ng pictures or videos, tapos nagre-recommend si Mita na gawing reels natin. Wag na wag po nyo yung sundan. Yan po yung pinagbabawal din ni Mita na gawin natin. Hindi po. Tapos, hindi din si algorithm. Hindi niya yan ipapasa-pasa yung video mo para dumami yung mga views. Though ako, nagfa-follow lang po ako kasi pinasukan na natin to. Dapat maging aware po tayo sa mga ganitong bagay. Mga palisiya ni Mita. Kasi, kung wala tayong pakialam, hindi po tayo magpupursigidong maggawa ng mga videos na pinagtatawanan lang po ng iba. Kasi sa atin ngayon, nagpupush na tayo, nagpupursige na po tayo. Okay? So, dapat gawin na natin to. At saka, yung yung kung may mga friends kayo or mga videos na andyan sa Facebook nyo or sa Messenger nyo, sa WhatsApp nyo, kasi si Mita nagmo-monitor na po yan. Sa WhatsApp na siya, nasa Instagram na siya, nasa Messenger na siya, nasa Facebook na siya, kahit saan alang po. Hindi ko na po alam yung iba. Yun, bawal din po yung masisila na pictures, bawal po yung masisila na videos. So, pag meron nakatanggap po kayo, na pinasahan kayo, diretso delete nyo po yan. Huwag na po kayong makikipagsawsawan kung ano yan, ganito, ganyan. Bawal din po yan. Lalo na po, pag nagko-comment tayo, bawal din po yan. Isa pa, yung salitang po, lagay ko po yan sa ibabaw. Huwag na huwag po nyo yung ilagay sa comment or huwag po kayong gumamit niyan sa caption. Kasi bawal din po yan. May may nakita akong video na na-restrict daw po siya, gawa ng gumamit po siya nitong word na to. So, bawal na bawal po yan gamitin. Okay? Pwede na ba maging teachers? Teachers na teacher pa. With S plural. Tapos, napapansin ko po, pag nag-follow to follow po ako,
na parang feel ko nababawasan yung mga views ko kasi yung unang mga videos ko, umaabot siya ng mga 1K, 1.5, 1.6, 1.4, 1.3. Ngayon po, 500, 600 or less 500 na lang po. Kasi para nagfo-focus po ako ng follow to follow tapos sabay po nagda-download ako ng videos. So feel ko nakakabawas din po yun. Siguro ha? Siguro kasi na-o-observe nyo po ba? Kasi sa akin na-o-observe ko. Kasi nagfo-focus po ako sa follow to follow. Payaka po, ganyan. Go, let's go. Ganyan po. Pero feel ko pag nagfo-focus po kayo ng follow to follow lang po. Yung mga videos mamaya na po yun. Pag tapos na po kayo naging nag-follow to follow or nagsasabing let's go, payakap po. Isa na po ako doon. Kasali na po ako kasi naghahanap po ako talaga. Tapos, pag nagfa-follow din po kayo, isa din po to. Madaming nang nare-restrict dito ha. Pag nagfa-follow po kayo, wag sa comment section. Di ba may mga, ilagay ko po dito. May pangalan yan, tapos follow. Hindi po. Bago nyo siya i-follow, i-click nyo po yung, mag-view po kayo sa wall niya, mag-visit po kayo sa wall niya, tapos magla-likes pa kayo, or tingnan nyo po muna yung videos niya. After that, tsaka nyo na po i-follow. Hindi yung follow, tapos may nag-comment, go, let's go, follow, please, follow me back, tapos ganyan. Hindi po. Marirestrict po talaga po kayo. Kasi nahahalata po yan ni Meta. Hindi, at saka, ang kailangan kasi natin, pag nagda-download po tayo ng videos or mga pictures para i-recommend ni algorithm, wag po natin gawin yung mga pinagbabawal ni Meta. Yan po talaga ang pinakamabisang paraan para madali po tayong ma-monetize. Ako, nag-manifest pa ako na ma-monetize ng mga ads, tsaka yung bonuses, tapos sa Reels ad, nagma-manifest pa po talaga ako. Gusto ko lang din po makatulong sa ibang mga ka-reels natin na wala pa po talagang alam. Ako kasi, pinasok ko to, dapat aware po ako sa lahat ng mga tools ni Meta. Hindi man po sa lahat ng bagay, at least kung anong nalalaman ko, binabahagi ko po sa iba. I know, some of you is aware na po dito. Okay lang po, i-scroll down nyo na lang po yung video ko. Tapos yung kakasimula pa lang or nagsisimula pa lang kasabayan ko or tayong lahat ng mga baguhan dito, dapat po talaga aware po tayo sa mga palisiya ni Meta. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat!